Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Libay. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Hoy Levi, paabot nga sa akin yung itak. Parang may nakita akong alimango dito sa may bato eh. Bilis! Baka sumuot pa sa ilalim. Hindi ko na makukuha to. Nagmamadaling utos ni Dolfo sa kaibigang si Libay. Isang Sabado ng umaga. Nasa dalampasigan ang magkaibigan para manguha ng mga pugita at alimango. Habang pansamantalang mababa ang tubig dagat. Teka lang naman, kita mong inaabangan ko nga tong pugita sa butas eh. Bakit kasi hindi ka nagdadala ng sarili mong itak? Alam mo namang pupunta tayo ng dalampasigan eh. Paano na lang kung wala din akong dala? Di mangangapa lang tayo sa mga butas. Tugon ni Libay. Sa tinagal nilang magkasama sa ganitong gawain, palaging may nakakalimutan si Dolfo. Kung hindi itak, nalagyan naman ng mga nahuli. Iniisipan ni Libay na sadyang tamad lamang ang kaibigan kaya hindi talaga ito nagdadala. Ngunit ganun pa man, itinuring niya itong tunay na kuya dahil mas matanda ito sa kanya ng ilang taon. Malaki ang katawan ni Dolfo. Mas matangkad kay Libay. Subalit pagdating sa pagdedesisyon at mga bagay na kailangan ng masinsinang pag-iisip, hindi gaanong pinalad si Dolfo. Kaya naging tampulan ito ng tukso at pagsasamantala ng ibang tao. Nakaugalian na ni Levi na bantayan ang kaibigan, lalo na kapag nagagawi sa kabayanan. Dahil nang minsan, marami silang huling alimango at pugita na nilalako sa mga kapitbahay. Ngunit ilang saglit lang, wala na ang mga binibenta ni Dolfo. Pero wala naman itong hawak na pera. Ayon kay Dolfo, ipinahawak niya ito sa isang lalaki nang utusan siya nitong bumili ng sigarilyo. Pagkabalik, wala na ang lalaki pati na rin ang mga nahuli. Kaya simula noon, si Libay na ang humahawak ng mga huli at nagbebenta sa bayan. Para maiwasang maloko ng mga mapagsamantalang tao si Dolfo. Tama na siguro tong nakuha natin eh. Isa pa eh. Tumataas na ulit ang tubig eh. Sa Lunes na lang tayo ulit manghuli. Wika ni Libay. Anong gagawin natin bukas? Linggo 'di ba? Bakit hindi kaya magsimba tayo? Sabi ng nanay noong nabubuhay pa siya, huwag ko daw kakalimutang magsimba kahit minsan lang. Tugon ni Dolfo. Ama na lamang ang kasama nito sa buhay. Ngunit lasinggero ito at palaging wala sa tahanan. Kung umuwi man, puro bugbog lamang ang nakukuha ni Dolfo sama. Hindi ako pwede bukas eh. Susubukan kong pumunta sa Kakahuyan para sana mangolekta ng mga kabote. Sakto, umulang kahapon. Siguradong marami ako makukuha para may maigulay. Ipagsimba mo na lang ako siguro ha. O paano? Tara na. Wika ni Libay. Mula sa dalampasigan maglalakad pa ang dalawa sa Kakahuyan. Paakyat ng burol. At tatawid pa sa lumang kalsada. Malayo man ang lakaran, nasanay na lamang silang magkaibigan. Dito nila napiling manguha ng mga lamang dagat dahil bibihira lamang ang mga taong nagagawi sa lugar.
Batuhan ang ilang bahagi ng dalampasigan at masukal na burol naman ang kailangang daanan para mapuntahan ito. Alam mo, Levi, mabuti na lang wala pang ibang nakakaalam sa lugar na ito, no? Kung hindi, baka bigla na lang tayong mawalan ng makukuha. Wika ni Dolfo habang paakyat sa burol. Tumitingin naman si Levi sa paligid. Sumisipat na mga madadaan ng prutas. Kaya nga iwasan mong magkwento sa mga nakakausap mo sa baryo ha. Mamaya, ikaw pa ang magturo sa lugar na to. Sige ka, ikaw din ang mawawalan ng maibebenta. Tugon ni Levi. Habang naglalakad pababa ng burol, may nakasalubong sila na matandang lalaki na tila may pinupulot na mga dahon sa bandang unahan. Nag-alala si Levi. Baka maisip ng tao na galing sila sa dalampasigan malapit roon at pag-interesan ang mga nakukuhang pugita at alimango. Hanggang sa Mga iho, mukhang maganda ang huling kayo na. Baka naman pwede namang makahingi kahit isang piraso. Uulamin ko lang sa hapunan mamaya. Hindi ko na kayang pumunta sa mabatong dalampasigan para manguha ng mga lamang dagat. wika ng matanda. Nagulat ang dalawa sa narinig. Bukod sa kanila, may iba pa palang taong nakakaalam na maraming lamang dagat na nagagawi sa parteng yun. Nabahala sila sa natuklasan. Hindi malaman kung bibigyan ba nila ito o hindi na lang papansinin. Ngunit mas nangibabaw ang awa ni Dolfo sa matanda. Nilapitan niya ito. Iniabot ang isang pirasong may kalakihang pugita mula sa 5 pirasong nakuha. Ito po, Manong. Kunin niyo na po itong pugita. Sa inyo na po yan. Wika ni Dolfo habang iniaabot sa matanda ang nahuli. Sabay titig kay Levi na tila nangungonsensya. Ay, ikaw talaga, Dolfo. Sige na nga, Manong. Ito pa pong isang alimango. Sa inyo na din po yan. Sana po huwag niyong ipagkalat sa iba yung tungkol sa pinagkukuhanan namin ha. Dolfo, tara na. Uwi na tayo. Pagtawag ni Levi, kagad namang nagpasalamat ang matanda. Huwag kayong mag-alala. Wala namang maglalakas ng loob na pumunta sa parteng ito ng kakahuyan. Maraming salamat muli dito sa bigay ninyong dalawa. Wika ng matanda. Nagkatitigan pa ang magkaibigan at nagtataka sa sinabi nito. Manong, mawalang galang na po. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Ngayon lang po namin kayo nakita sa parting ito ng gubat Dito po ba kayo nakatira? Tsaka, paano niyo po nasabi na malalakas nang ang loob ng mga taong pumupunta dito? Tanong ni Dolfo bago tuluyang umuwi. Halika na nga, Dolfo. Ang dami mo pang tanong Bilasan na itong mga huli natin. Mamaya babarating na naman tayo sa baryo. Wika ni Levi. Tiago, iho. Tawagin nyo na lang akong Mang Tiago. Nakakasiguro naman akong hindi ito ang huli nating pagkikita. Sige na, umuwi na kayo. Paparating na ang malakas na ulan. Tugon ni Mang Tiago. Napatingala naman ang dalawa sa langit. Nakitang napakaaliwalas naman at malabo ang sinasabi ng matanda na uulan. Ngunit nang muli nilang tignan si Mang Tiago, tumakbo na ito papalayo dala ang bigay na alimango at pugita ng magkaibigan. Nako,
Mukhang naisahan tayo ng matandang yun ah. Halika na nga. Sa uulitin, huwag kang kakausap ng mga estranghero. Diyan tayo mapapahamak eh. Wika ni Libay. Kahit naroon na sila sa patag, panay pa din ang pagpapaalala niya kay Dolfo. Hanggang sa hindi niya mapansin ang matandang babae na marahang naglalakad sa gilid ng daan. Nabangga niya ito at nalaglag sa lupa. Bulag ka ba? Sa luwag ng kalsada nakuha mo pa akong banggain. Wika ng matandang babae. Nasindak ang magkaibigan nang makita ang itsura nito. Pulit na ang itim na damit at may iilang mga bulutong sa kamay at muka. Nakakatakot din ang nangingitim nitong mga ngipin. Pasensya na ho kayo. Hindi ko kayo napansin eh. Dolfo, tara na. Takbo! Wika ni Libay. Dahil sa takot, napatakbo na din si Dolfo. Naiwang nakasalampak sa lupa ang matanda na hindi man lamang nilingon ng dalawa. Dire-diretso lang sa pagtakbo ang magkaibigan hanggang sa makarating sa baryo. Malawak na palayan pa ang dadaanan nila sa gilid ng makipot na kalsada bago tuluyang makapasok. Bilisan mo ang takbo, Dolfo. Sa palagay ko narinig ko na yung kwento tungkol sa matandang may bulutong na yon. Pamilyar ka ba sa mga kwento ng huklubang aswang na bumibisita sa mga buntis tuwing gabi sa baryo natin? Ang alam ko, may mga bulutong daw yung aswang sa mukha at may pagkakuba. Sigurado ko, siya yung nabangga ko kanina. Wika ni Libay. Namumutla ang mukha nito. Si Libay lamang ang mag-isa sa tahanan ng araw na yun. Nasa anihan ang mga magulang sa ibayong bayan at kinabukasan pa uuwi. Habang ang kapatid naman sa bayan naninirahan dahil sa trabaho. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Mukhang nangihina yung matanda. Kung aswang nga yun, bakit natumba ka agad nung nabangga mo? Akala ko ba malalakas ang aswang at baliks Tanong ni Dolfo. Hindi ito kumbinsido sa paratang ni Libay. Nang makapasok sa baryo, saka naman biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nabasa ang magkaibigan at nahirapang ibenta ang mga nahuli. Napakamalas naman Dahil sa ulan na to, walang nabenta sa mga huli natin. Ang mabuti pa, Dolfo, samahan mo na nga lang ako sa bahay. Lutuin na lang natin itong mga nahuli natin. Baka masayang lang Wika ni Libay. Wala naman silang paglalagyan ng mga nahuling lamang dagat. Maaaring masira lamang ito. Kaya mas minabuti nilang lutuin lahat para mapakinabangan kahit papano. Lingid sa kalaman ni Dolfo, isa pang dahilan ni Libay. Nagpapasama lamang ito dahil sa takot na baka puntahan siya ng matandang hukluban. Dahil alam niya na kung ito talaga ang laman ng kwento ng mga taga-baryo, hindi malabong gantihan siya nito. Teka nga, Libay. Matanong ko lang, bakit ba sobrang takot ka dun sa matanda? Wala namang magagawa sa'yo yung matandang yun Kita mo nga kanina, nahihirapan ng maglakad. Tanong ni Dolfo habang iniihaw ang ilan sa mga pugita bago ito pakuluan sa suka at gata. Hindi ka ba talaga nakikinig sa mga kwento ko? Ang sabi ni Lolo, wag daw ako magpapalinlang sa anyo ng tao, lalo na sa mga huklubang gumagala sa mga kabayanan. Pagbabalot kayo lamang nila yun. Pero ang totoo, meron talaga silang katangian. Ang mas nakakatakot pa mangkukulam din sila.
May kakayahan ng mga hukluban na manakit ng tao sa isang pitik lang ng mga daliri. Kaya nga, pinagmadali kita kanina eh. Bago pa niya tayo mabatuhan ng sumpa. Pagpapaliwanag ni Libay. Pasensya ka na. Nakalimutan ko na yung kwento mo tungkol dyan eh. Ang dami mo na kasing kwento. Nasabi ba ng lolo mo kung paano makakaligtas sa hukluban? Sa hukluban wala. Pero sa aswang meron. Paulit-ulit naman ako sa'yo, Dolfo eh. Di ba nga bukod sa pagiging hukluban, paniniwala ng mga kabaryo natin na aswang din yung matandang yun. Kaya naman mas lalo siyang naging mapanganib. Kaya nga dapat magkasama tayo eh. Lalo na't mag-isa ka din sa bahay nyo. Baka kung anong gawin niya sa atin. Wika ni Libay. Pilit niyang kinukumbinsi si Dolfo na manatili ng tahanan. Kahit maaga pa ng mga sandaling yun. Naalala niya ang kwento ng lolo niya. Sa lahat ng nilalang, ang hukluban ang dapat pinakaiiwasan. Hindi ito titigil hanggat hindi nagagawa ang nais sa isang tao. Ang alam lamang ni Libay, mabisang panlaban sa aswang ang naiwan sa kanyang buntot pagi ng lolo. Ngunit ang mas inaalala niya, kung paano kukontrahin ang sumpang ipapataw sa kanya sa oras na dalawin siya ng hukluban. Hanggang sa sumapit ang hapon, wala namang nangyari. Hindi din nakita ni Libay ni anino ng matandang babae sa labas. Pagkarating ng takip silim, payapa na ang paligid at nasa loob na ng bahay ang mga taga-baryo. Dahil sa kumakalat na balita patungkol sa aswang, takot ang mga residente na magpaabot ng gabi sa labas ng tahanan. Lalo pat sa gasera lamang nanggagaling ang lahat ng ilaw ng mga tao. Uy Libay, inaantok na ako. Gusto ko nang umuwi ng bahay. Baka masaktan na naman ako ni tatay kapag nalaman niyang wala pa ako eh. Wika ni Dolfo. Mas inaalala pa nito ang galit ng ama kesa sa kinakaharap na posibleng engkwentro sa aswang na hukluban. Ano ka ba Dolfo? Latay lang at pasasa mo ka ang aabutin mo sa tatay mo. Pero kaya mo bang harapin na mag-isa yung aswang? Kaya mo bang tignan ang sarili mo habang nilalapanon yung mga lamang loob mo? Pananakot ni Libay. Hindi naman nakaimik si Dolfo at ilang sandali pa. Tuluyan na itong nakatulog. Habang si Libay naman, isa-isang pinuntahan ang mga pinto at bintana para masiguradong maayos na naisara ang mga ito. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng mga hagikgik, paikot-ikot sa palibot ng tahanan. Biglang natahimik si Libay. Nilapit sa dingding ang tenga at pinakinggan ang nangyayari sa paligid. Hindi siya nagkamali. May babaeng tumatawa sa labas at alam niyang malapit lamang ito sa kanila. Nanginginig man ang tuhod. Pinilit pa rin niyang maglakad papalapit kay Dolfo para gisingin ito. Dolfo, gising. Bumangon ka dyan. May tao sa labas. Uy Dolfo! Wika ni Libay. Ngunit malalim ang tulog ni Dolfo ng mga sandaling yun. Hirap siyang gisingin ang kaibigan. Kaya kinuha na lamang nito ang buntot page kahit hindi niya alam kung paano yon gagamitin. Nang makarinig siya ng pagsigaw ng kapitbahay, naglakas loob si Libay na sumilip sa siwang ng tahanan para makita kung bakit sumisigaw ang ama ng tahanan ng kapitbahay. Nakikita nito ang gaserang hawak ng lalaki. Ganun na lamang ang takot na naramdaman ni Libay nang makita kung ano ang nasa itaas ng bahay ng lalaki. Naroon ang pinagmumulan ng mga pagtawa
tinatamaan ang nilalang ng liwanag na nanggagaling sa ilaw ng gasera. Ngunit hindi gumagalaw ang aswang. Nakatitig lamang na tila nag-aantay ng tiyempo. Dito nakita ni Libay ang pagdating ng mga kalalakihan sa lugar na mabilis na pinagbabato ang aswang. Ang ilan ay may dala pang sibat sa lugar, habang ang iba naman ay may tangang itak. Bagamat hindi ito dapat ikatuwa, ngunit nagpapasalamat si Libay na hindi sila ang pakay ng aswang sa baryo. Buong akala niya, naroon ang hukluban para gumanti sa kanya. Nagawa namang maitaboy ng mga residente ang aswang. Ngunit hindi man lamang ito nagtamo ng kahit kaunting pinsala. Saka pa lamang nagising si Dolfo, bandang madaling araw, nang makaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Hindi ako makapaniwala sa iyo, Dolfo. Paano mong nagagawang matulog ng mahimbing sa gitna ng kaguluhang yun? Talo mo pa yung mantika ako matulog eh. Alam mo ba yung mga nangyari? Tanong ni Libay sa kakagising lamang na kaibigan. Pasensya ka na. Napagod yata ako ng sobra sa pagtakbo natin at sa pagluluto ko ng mga nahuli natin. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni Dolfo. Wala naman. Yung bahay lang nila Mang Igme, inatake ng aswang kagabi. Hinapol pa nga ng mga residente yung aswang eh. Pero hindi nila nagawang mahuli. Habang ikaw naman, naglalaway pa dyan sa pagtulog mo. Tugon ni Libay. Napangiti na lamang si Dolfo dahil hindi din niya alam kung anong itutugon sa kaibigan. Kinaumagahan, kaagad namang nagpaalam si Dolfo na uuwi na. Uwi na muna ako sa bahay namin, Libay ha. Baka hinahanap na ako ni tatay. Isa pa baka hindi naman totoo yung hinala mo tungkol dun sa matanda. O paano? Hindi ka ba talaga sasamang magsimba ngayon? Tanong ni Dolfo. Alam mo, mabuti nga siguro kung magsimba na din muna ako, no? Yung huli kong simba, nung buhay pa si Lolo. 4 na taon nang nakakalipas magmula nun. Saka na ako pupunta sa Kakahuyan siguro. Pagpapalusot ni Libay. Dahil sa mga naging karanasang kahapon, nagpasya na lamang ito na magsimba at humingi ng proteksyon. Kung dati, inaabot ito ng takip-silim sa paghanap ng mga gulay at maiuwing pagkain mula sa Kakahuyan. Ngayon, kahit umaga o tirik pa ang araw, mukha ng aswang ang nakikita niya sa isipan. Nasa kabilang baryo pa ang simbahan. Wala naman itong problema kay Libay dahil matao ang dadaanan nila papunta sa misa. Mabuti na lang at naisipan mong sumama sa akin sa pagsisimba. Malay mo, hindi na tayo hanapin pa ng hukluban kapag nabasbasan ka na ng pare. Ganun yun, di ba? Takot sila sa banal na tubig. Alam mo, naisip ko lang, bakit kaya hindi na lang tayo kumuha ng banal na tubig? Nang sa ganun, may dagdag tayong pangontra sa aswang. Mungkahi ni Dolfo. Ang galing mo, Dolfo. Paminsan-minsan may kwenta din yung mga naiisip mo ha. Akalain mo yun? O tapos, saan natin ilalagay? Sa palad mo? O iinumin ko? Tugon ni Libay. Nagulat siya nang may ilabas si Dolfo mula sa bulsa na 2 botelya. Dahil maaga silang nakarating, sinubukan nilang magpunta sa likod ng simbahan. Alam nilang nasa isang silid nila matatagpuan ang banal na tubig na ginagamit ng pari sa tuwing magmimisa.
Paano mo naman nalaman dito nakatago yung banal na tubig? Mahirap tong mahanap pa. Tanong ni Libay na may halong pagkamangha. Isang beses, tumulong ako sa paglilinis ng simbahan. Nautusan ako nung alin na nagbabantay sa labas ng simbahan. Nawala ako noon dito sa loob. Hanggang sa napunta ako dito sa silid na to. Mabuti na nga lang, dito pa nila tinatago Tugon ni Dolfo. Pabalik na sana sa loob ng simbahan Nagulat sila nang makita ang matandang pinaghihinalaang hukluban. Napapasok din sa lugar. Dolfo, sandali. Magtago tayo. Wika ni Libay. Mabilis niyang hinila ang kaibigan na kasalukuyang abala sa pagtingin ng mga santo sa simbahan. Bakit ba? Anong meron? Magdahan-dahan ka naman. Muntik ko na tuloy masagi yung santo Tanong ni Dolfo. Hindi niya namukaan ang matandang papasok sa simbahan. Ano ka ba? Hindi mo ba natatandaan yung paparating na hukluban? Yan yung nabangga ko kahapon sa kabilang kalsada. Ano kayang ginagawa niya dito sa simbahan? Tugon ni Libay. Nagulat na lamang sila nang makarinig ng boses na tila kausap ang pinaghihinalaan ni Libay na hukluban. Ngunit nang silipin, yun pala ang pari ng simbahan. Narinig nila ang pari na tinatawag ang matandang babae sa pangalang Veron. Maya-maya pa, umalis na ang pari. Naiwan si Lola Veron na nakatayo sa pasilyo. Lumabas na kayo mga pasaway na bata. Akala nyo ba hindi ko nakita ang pagkuha nyo ng banal na tubig ng simbahan? Saan nyo naman yan balak gamitin? Tanong na matanda. Hindi na alam ni Libay ang gagawin. Hanggang sa kinuha nito ang botelya na may lamang banal na tubig. Isinaboy sa matandang babae. Hindi mo kami maluloko, aswang. Tugon ni Libay. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung salbahing bata na bumangga sa akin kahapon. Abay, akalain mong nagsisimba ka din pala. Tsaka anong aswang ba ang sinasabi mo bata? Dalaga pa lang ang nanay mo Narito na ako sa simbahan. Palibhasa hindi ka nagsisimba. Kaya puro aswang ang laman ng kokote mo. Tugon ng matanda. Lola, akala po namin ikaw yung pinag-uusapang matandang huklubang aswang sa baryo. Kasi po, nakakatakot po yung itsura nyo. Nung nabangga kayo ni Libay. Sabat ni Dolfo. Ba't naman po kayo naroon sa likod ng baryo? Bibihira po ang mga taong nagagawi doon. At isa pa po mag-isa lang po kayo sa kalsada. Kaya naisip namin na kayo yung huklubang aswang na napapabalita. Abay malamang. Malapit lang ang bahay ko doon. Malamang na doon ako dadaan. Matandang hukluban baka mo. Nagkakamali kayo. At kung ako ngayon matagal ko nang tinahi ang bibig mo iho. Wala kang galang sa matatanda. Tinakbuhan niyo pa ako pagkatapos niyo akong banggain. Tungkol naman dyan sa aswang na yan. Hindi niyo ba alam? Hindi niyo kagad siya makikilala. Magaling siyang magtago sa mata ng tao. Maaaring dalaga o kaya batang babae. Parang magnanakaw lang yan. May kilala ba kayong nagnakaw na sinabing magnanakaw sila? Di ba wala? Nako, mahabaging ama. Patawarin niyo ang mga batang ito. O sige na, pumasok na kayo sa simbahan bago ko pa kayo isumbong sa pare. Tsaka, wala pang basbas ang kinuha ninyo.
Wala din niyang bisa sa masamang elemento. Mamaya, hintayin niyo ako. Kukuha ako ng benditadong tubig. Pagpapaliwanag ni Lola Veron. Napahiya si Libay. Sa kabila ng kabastosang ginawa sa matanda, kabutihan pa rin ang ibinalik nito. Nakilala kagad ni Lola Veron si Libay dahil kamukhang kamukha ito ng ina. Nalito ang binata. Ngayon hindi na niya alam kung paano makikilala ang tunay na aswang na hukluban. Nang matapos ang misa, nagantay ang dalawa sa labas ng simbahan. Hindi nagtagal. Dumating na si Lola Veron dala ang malaking bote na may lamang benditadong tubig. O eto, ito ang totoong benditadong tubig. Huwag niyo na subukang hanapin ang huklubang aswang. Baka mapahamak lang kayong dalawa. Sa uli, iho, matuto kang kilalanin muna ang tao bago ka manghusga. Hindi porket ganito ang itsura ko, ako kagad ang pagbibintangan mong aswang. Sige na, umuwi na kayong dalawa. Baka sumpungin ako ng pagkaaswang at kainin ko pa kayong dalawa. Sige na. Wika ni Lola Veron na may ngiti sa labi na marahang naglakad papasok ng simbahan. Dito lamang nakahinga ng maluwag si Libay dahil hindi pala hukluban ang nabangga niya kahapon. Masaya at payapang naglakad ang kaibigan pauwi ng tahanan. Alam mo, Dolfo, mabuti na lang talaga niyaya mo akong magsimba. Kundi, baka inatake na ako sa puso sa pag-aalala. Akalain mo yun? Naglilingkod pala sa simbahan yun na pagbintangan nating huklubang aswang. Wika ni Libay. Teka, wag mo nga akong idamay sa ginawa mo. Ikaw tong nagpupumilit. Napaniwala ang aswang si Lola Veron, di ba? May nalalaman ka pang ayon sa lolo mo. Palpak naman pala. Tugon ni Dolfo. Hanggang sa madaanan nila ang mga lalaking nag-uumpukan. Narinig ang usapan ng mga ito. Paring Raul, nabalitaan mo ba yung pag-atake ng aswang kagabi sa bahay nila paring Igme? Kamunti ka na palang nabiktima yung aswang niyang buntis. Mabuti nagising si paring Igme bago tuluyang makalapit yung dila ng aswang sa tiyan ng misis niya. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Oo, nabalitaan ko nga eh. Buti na putol ni paring Igme yung dila. Kaya man namang, hindi na yun makakapagsalita. Kaya kung sakaling makakita kayo ng taong putol ang dila, malamang, yun yung aswang. Dagdag pa ng isang residente. Dahil sa narinig, nagkaroon muli ng takot sa isipan ni Libay. Saksi ito sa pag-atake ng aswang sa bahay nila Mang Igme at hindi mabubura sa isipan ang nakakatakot nitong itsura. Narinig mo ba yun, Libay? Yan yata yung sinasabi mong aswang kila Mang Igme. Kung ganun, kapag putol ang dila ng taong makikita natin, malamang siya yung aswang. Tama ba? Tanong ni Dolfo. Mas madali nating malalaman kung sino talaga yung aswang sa oras na makakita tayo ng taong hindi nagsasalita. Dolfo, iwasan mo na kaagad ha. Huwag mo nang kausapin para hindi na tayo mapag-initan. Tugon ni Libay. Ganun nga din yung nasa isipan ko eh. Baka ako naman yung susunod na aswangin. Mabuti na lang, nasa bahay ang tatay. May makakasama ako. Ikaw ba? Kailan ba ang balik ng mga magulang mo? Baka nandun na yun pagdating ko. Ang sabi nila, maaga silang uuwi ngayon eh.
Huwag kang magalala. May makakasama na din naman ako sa bahay eh. Wika ni Libay. Nagpatuloy lamang ang magkaibigan sa pag-uusap hanggang makarating sa baryo. Pag-uwi ni Libay ng tahanan, wala pa din ang mga magulang niya. Tila naantala ang pag-uwi mula sa anihan. Hindi na ito pinagtuunan ng pansin ni Libay. Inisip na lamang ng binata na wala naman siyang atraso sa aswang, kaya malabong ito ang biktimahin. Muling nanumbalik ang sigla ni Libay. Naisipang ituloy ang plano sa pangunguha ng kabute sa kakahuyan. Wala na ang pangamba ng binata na aatakihin siya ng aswang. Ay, sayang ang araw na to ah. Ang mabuti pa. Subukan kong maghanap ng makakain sa gubat. Tutal, maaga pa naman eh. Wika ni Libay sa sarili. Yun nga ang ginawa ng binata. Pumunta ito sa kakawihan, dala ang itak at lagayan ng kabute. Ang uri ng kabuting kukunin niya ay tumutubos sa mga patay na kahoy. Pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan, maliit lamang na kulay puti na madalas na matatagpuan sa mga patay na puno ng mangga. Narating ni Libay ang kakahuyan ng walang problema. Maliwalas ang kalangitan at maririnig ang mga pag-awit ng ibon sa taas ng puno. Sabi ko na nga ba eh, marami ako makukuhang kabute. Mukhang sobra na to para sa akin ah. Ang mabuti pa, dalhan ko din si Dolfo kapag luto na. Sakto may natira pa yatang inihaw na pugita sa bahay. Wika ni Libay. Plano niyang gataan ito at ihalo ang natitirang pugita. Ngunit halos mapatalon siya sa gulat nang makarinig ng boses. Hindi maganda na mag-isa ka lamang dito sa kakahuyan. Alam mo naman ang balita sa baryo tungkol sa aswang na gumagala, hindi ba? Wala ka bang magulang? Hindi ba nila nasabi sa'yo na aktibo ang aswang kahit umaga dito? Sa ginagawa mo parang pagkain na ang kusang lumalapit sa aswang. Iho, alam kong hindi ka kasing bait ng kaibigan mo. Pero sana makinig ka sa akin. Umuwi ka na. Palipasin mo muna ang mga araw. Aktibo ang mga aswang ngayon. Nasa baryo nyo ang matandang huklubang aswang na kinakatakutan maging naming mga albularyo. Heto, kunin mo itong bendetadong patalim. Isabit mo yan sa labas ng pintuan nyo nang nasa itaas ang hawakan. Mabisayang pangtaboy sa mga ligaw na aswang paggabi. Idagdag mo din ito, iho. Isabit mo sa leeg mo. Habak de bala. Kwintas na bala ang pendant. Sige na, umalis ka na dito. Baka madaanan ka pa ng hukluban. Wika ni Mang Tiago. Dahil sa narinig, nanumbalik ang lahat ng takot na pilit na sanang kinakalimutan ng binata. Sa sobrang pag-aalala, ni hindi niya nagawa pang magpasalamat sa matanda. Bukod sa uklubang aswang, nagtataka si Libay kung paano eksaktong naroon si Mang Tiago. Kung nasan siya, tila sinusundan siya nito. Hanggang sa napansin ni Libay na malapit na ito sa dalampasigan na palaging pinagkukuhanan ng pusit at alimango, kung saan nila nakita si Mang Tiago noong nakaraan. Nang makalabas sa kakahuyan, saka pa lamang niya nakita na malapit ng magdilim. Hindi niya namalayan ang oras sa kakahuyan dahil sa yabong ng mga puno. Malayo pa ang lalakarin ng binata kaya nagmadali na itong umuwi ng tahanan. Tumatakbo na si Libay.
Nasa likod siya ng baryo at bibihira ang mga taong pumupunta doon dahil sa sobrang sukal ng daan. Dito na nag-umpisa ang totoong kilabot sa buhay ni Libay. Pagliko niya sa pakurbang daan kung saan tanaw na ang baryo, may nakasalubong itong babae. Nakasuot ng belong itim, nakayuko. Tuwid ang lakad pero nakatingin lamang sa lupa. Diretso itong naglalakad sa kabila ng daan. Habang si Libay naman, halos maihina sa takot habang naglalakad. Hanggang sa napatingin ito sa kanya. "Oh, iho, ginabi ka na yata sa daan. Hindi ka ba nasabihang delikadong magpaabot ng gabi sa labas? Lalo na sa kakahuyang ito." Wika ng matanda. Hindi makapagsalita si Libay na mga sandaling yun. Nagtaasan ang lahat ng balahibo sa katawan. Nang makitang naglakad ng pasuray-suray ang matanda papalapit sa kanya. Kusang kumilos ang mga paa ni Libay. At kahit matutumba na sa pagtakbo, pilit pa rin niyang binilisan at halos maubusan na ng hininga. Ngunit nakasunod pa din sa likuran niya ang matanda. Mabilis na papalapit at alam niya na anumang oras, maaabutan na siya nito. Hanggang sa bigla niyang naalala ang binigay na patalim ni Mang Tiago. Ngunit maliit lamang ito na tila pambalat lamang ng mangga. Wala nang pagpipilian si Libay. Kinuha niya ang patalim sa supot. Hinawakan ang habak-debalang kwintas. Hindi na niya tinangkapang lingunin muli ang matanda. Naririnig pa rin niya ang tawa nito na nangingibabaw sa buong paligid. Hanggang sa nakarinig si Libay ng pagaspas ng pakpak mula sa likuran. Naku naman oh, at lumipad pa nga talaga. Paano na ako makakatakas nito? Balas, dapat di na ako nakipagsapalarang pumunta sa kakahuyan Wika ni Libay. Nasubsob ito sa lupa nang tangkain siyang dagitin ng aswang. Hindi namang kabigatan si Libay, ngunit hindi siya naiangat ng aswang. Nawala ng balanse ang nilalang. Bumangga sa puno na nasa harapan. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi siya makapaniwalang buhay pa siya at nakita ang aswang na nakasalampak sa lupa. Kailangan na niyang magmadali. Kaunting distansya na lamang ay naroon na siya sa baryo. Hanggang sa muli niyang narinig ang mga pagaspas sa itaas ng mga puno. Nakabangon na ang aswang. Alam niyang swerte lamang ang nangyari kanina. Hindi titigil ang nilalang sa oras na hindi siya nakakain. Takbo! Tumakbo ka hanggang gusto mo. Ikaw ang gagawin kong hapunan ngayong gabi. Wika ng aswang. Hindi na malaman ni Libay ang gagawin. Iniisip din niya na pinaglalaruan pa siya ng aswang bago tapusin at gawing hapunan. Maliit man ang tsansa na makaligtas, buong sika pa rin siyang tumakbo. Desperado na ito kaya maging ang mga nakuhang kabuti. Inihagis na niya sa humahabol na aswang. Nang muli siyang maabutan, muling tinangka ng aswang na ilipad siya sa ere. Ngunit ganun pa rin. Nabigatan ito at hindi siya magawang maiangat ng aswang sa lupa. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Libay para mahawakan ang pakpak ng aswang at sinakyan ito. Dahil sa bigat ni Libay, napasubsob sa lupa ang aswang.
May silbi nga itong mga binigay sa akin ni Mang Tiago ah. Tignan natin kung makakalipad ka pang aswang ka. Wika ni Libay. Gamit ang punyal na inakalang palamuti lamang. Walang tigil niyang pinagsasaksak sa likod ang aswang. Sa bawat pag-unday nito ay siyang pagsigaw ng nilalang. Tila sobrang nasasaktan sa ginagawa ng binata. Ang takot na naramdamang kanina, napalitan ng puot. Ngayon ang aswang na ang naging biktima ng mapusok at marahas na katauhan ni Libay. Biglang may humawak sa mga kamay niya. Pinigilan ito sa pag-unday ng saksak. Iho, pwede ka nang tumigil. Wala nang laban sa'yo ang aswang na yan. Ibinigay ko ang punyal sa'yo para maprotektahan ka at maiwasan sana ang pagdanak ng dugo. Hindi para pumaslang ng ibang nilalang. Sige na, umalis ka na dito at ako na ang bahala. At ikaw naman, Dolor, sana magtanda ka na. Makontento ka na lang sa mga nakukuha mo sa kagubatan. Huwag ka nang magtangkapang mambiktima ulit sa baryo namin. Gusto mo bang maulit ang pagtugi sa lahi mo? Na dahilan kung bakit pinagtabuyan kayo dito. Wika ni Mang Tiago. Dito pa lamang kumalma si Libay. Sinunod nito ang utos ng matanda na umuwi sa kanila. Labis pa din ang panginginig ng mga kamay ng binata. Hindi sa takot, kundi sa galit. Nais man niyang tuluyan na ang aswang. Ngunit may kakaiba sa salita ni Mang Tiago na kayang mapasunod ang binata. Nang sumunod na araw, muling nakita ni Libay si Mang Tiago. Maaga itong kumatok sa kanyang pintuan. Manong, ano ho bang kailangan niyo sa akin? Ano na pong nangyari sa matandang hukluban na yun? Tsaka, paanong hindi niya ako mapatamaan ng sumpa? Kahit nga mabuhat ako hindi niya magawa. Sino po ba talaga kayo? Sigurado kong hindi ka naman taga dito sa amin Sunod-sunod na tanong ni Libay sa matanda. Dahil dyan sa habak de bala, na pananggalang sa mga sumpang binitawan ng hukluban. At dahil din sa suot mong yan, mabigat talaga ang presensya ng tangang yan sa mga nilalang. Kaya hindi ka nila maaangat. Nakausap ko na rin si Dolor at pamilya niya. Simula ngayon, ititigil na nila ang panggugulo sa baryo nyo. Pero wag kang magpakampante. Pwedeng isang araw, sa pag-alis ko, maghahasik na naman sila dito. Para naman sa tanong mo kung sino ako, sabihin na lang natin na isa kong matandang gala. Siguro naman may natutunan ka sa mga nangyari sa'yo. Malayo pa ang lalakbayin mo sa buhay, bata. Sikapin mong maging mabait na tao sa araw-araw. Tugon ni Mang Tiago. Kung gaano kadali na dumating sa buhay niya si Mang Tiago, ganon ding kadali ang naging paglisan nito. Wala man lang pasabi o paalam. Bigla na lamang nawala. Naiwan kay Libay ang punyal na bigay ng matanda, maging ang kwintas na may balang pendant. Tila sinunod naman ng mga aswang ang kasunduan sa matanda at hindi na muli pang bumalik sa baryo nila Libay. Habang si Dolfo naman, maging ang tatay nito, hindi nagtagal nag-aayos na at nabawasan na ang pag-inom. Muling naging mapayapa ang baryo. Hindi alam ng mga residente kung sino o paano ito nangyari. Tungkol naman sa benditadong tubig,
Hindi nila ito nagamit. Aksidenteng nalagok ito ng ama ni Dolfo nang minsang umuwi siya ng lasing. Habang si Libay naman, mula nang mangyari ang insidenteng yun, pilit niyang binago ang pananaw. Nagsumikap na mas maging mabuting tao sa araw-araw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.